Okay mga kapatid, may bago na naman tayong balitang nasagap. Ito mula sa GMA Integrated News. Kung naalala ninyo kahapon mga kapatid, di ba binigyan natin ng reaction video yung isang spy ship ng China, mga tol, na bumuntot doon sa barko ng Pilipinas at Amerika. So eto, meron na naman panibago mga tol, mga barko daw ng China. Ayan, nakalagay sa title ng GMA. Mga barko ng China bumuntot sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa balikatan. Ang tanong mga tol, anong ginawa ng China mga tol? Ito ba'y ng harang? Lumapit ba ng malapit talaga o nakamatsyag lang sila pero wala rin naman nangyari mga tol, no? Yan ang ating aalamin, bibigyan natin to ng reaction video and commentary. At syempre samahan ninyo ako mga tol. Pinag-uusapan po natin ang mga kaganapan ngayon sa balikatan exercises na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. At pinag-uusapan din natin yung mga patuloy na ginagawang mga kabalbalan nitong China mga tol. At wag nyo akong kakalimutan na sana mag-subscribe kayo mga kapatid dito po sa ating YouTube channel. At pakiclick mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagpatuloy nitong weekend ang pagsasanay ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa Balikatan Exercises 2024. Ang mga barko ng China nagpatuloy rin sa pagbuntot sa mga barko sa West Philippine Sea. Tatandaan natin mga tol, etong West Philippine Sea ay inaangkin ng China at sinasabi nilang ito daw ay bahagi ng kanilang soberanya doon sa tinatawag nilang 10-dash line. No? So lahat ng mga barko natin dyan mga tol ay nakakaranas ng pangaharas, pambubuli, no? Mula rito sa mga barko ng China. Yung mga maliliit nating mangingisda at whenever na meron tayo mga RORE mission, nakakaranas tayo ng water cannon mga tol dito sa China. So alam naman natin itong West Philippine Sea ay tinuturing nilang teritoryo. Kahit na 2016 arbitral award, natalo sila doon mga tol, napanalo natin yun. So ngayon ay nasusubukan ngayon kung gaano sila kasiga o kung siga ba talaga sila. Kasi baka naman sa Pilipinas lang sila nagsisiga-sigaan no? Pero pag may mga ibang bansa mga tol, tameme naman sila. So ganun pa rin kaya ang nangyari mga tol, panoorin natin. Ayun ang balita si Ian Cruz. Sa ikalawang araw sa West Philippine Sea ng magkakaalyadong Navy, nakabantay pa rin ang isang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Warship na to mga tol, warship na. Animoy uninvited participant ng multilateral maritime exercise na sumusunod sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France ang surveillance vessel ng China na may bow number 793. Yan yung nakaraan sa barko ng Pilipinas at saka Amerika, yan yung sumusunod. Isang frigate na may bow number 570 ang nagpakita at sumusunod sa distansyang 9 nautical miles mula sa sinasakyan naming Navy vessel. Hindi ito alintana ng mga barko ng Pilipinas at France na tuloy lang sa pagsasanay. Alam nyo mga tol, no? Kung barko lang ng Pilipinas to, lalapitan yan. Ire-radio challenge, lalapitan, gagawa yan ng mga dangerous maneuvers mga tol. Harangin pa yung mga barko natin mga tol. Ganun kasisiratok-tok ng mga yan mga tol. Pero ngayon, nasusubukan yung tapang nila, di ba? Wala naman palang binatbat eh. Na-monitor naman natin sila around 6 to 9 nautical miles. Malayo naman yung kanilang presence sa exercise area natin. Nitong Enero, kasama ang Wangshan Frigate na ito at isang destroyer sa dalawang Chinese warship na sumunod sa ikalawang Joint Maritime Patrol ng Philippine at US Navy malapit sa hilagang kanluran ng Palawan. Sa di kalayuan, naghahanda naman sa search and rescue exercise ang barko ng Amerika. Sa paglalayag sa West Philippine Sea, may mga barko ng mangingisda na nakikita sa radar ng aming barko. Hindi pa matiyak kung isa sa mga namonitor nila ay isang Chinese militia vessel. Pero alam nyo mga tol, good thing na rin no, na walang ginagawang kabalbalan itong China maliban sa mga pagbuntot-buntot lang nila, maliban dun sa pagsubaybay nila. Doon nakakatawang isipin, no? Nakakatawang isipin na kapag may mga kasama tayong bansa, talagang tameme lang sila, mula sila sa malayo at hindi sila makalapit, no?
Kasi kapag mag-isa lang tayo diyan talagang todo pambubulas ang ginagawa niyan, eh. So nakakatawa lang isipin mukha lang silang tanga diyan, mukha lang silang kengkoy. Pero good thing na rin na hindi sila gumagawa ng kahit anong kabalbalan kasi talagang puwedeng pagmulan 'yon mga tol ng, kaguluhan o puwedeng maging mitya ng kaguluhan. Imagine mo 'di ba nagkakaroon tayo ng balikatan exercises tapos biglang manggugulo China mga tol. Hindi magandang panimulain 'yun. 'Di ba hindi magandang panhimulain 'yun at baka do'n magsimula ang ayaw natin mangyari. Ulitin natin mga tol, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng giyera. Pero hindi naman ibig sabihin 'no na hindi natin gagawin itong mga ganitong balikatan exercises na 'yan 'no. 'Yan yung lagi nating nililinaw 'no, baka kasi may mga pro-Chinang nanonood, eh, ang iniisip kasi nila mga tol, yun din naman kasi yung pinapapaniwala sa kanila ng mga ano nila, eh, sinusuportahan nila, eh na itong mga balikatan exercises daw na 'to ay, rehearsal for war na, sabing gano'n. Puwede nating isiping gano'n, pero hindi nangangahulugan na talagang sasabak na tayo sa giyera. Naghahanda lang tayo dahil di natin alam ang takbo ng utak ng China, 'di ba? So tuloy natin. Sa pagsimula ng balikatan exercise, nasa 110 militia vessels ng China ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Malayo sa weekly average nito na 30 to 60 vessels. Palagay ko ito, kaya nila pinakalat yung militia vessels nila dyan para hindi magkaroon ng ano dyan, ng tawag dito balikatan exercises. Kasi inunahan na nilang kalatan eh. 'Di ba? Kasi kapag nagkaroon ng balikatan exercises diyan, imagine mo ang dami nakakalat na Chinese militia vessels dito. Mapipilitan tayong palayasin muna 'yang mga 'yan. At baka pwedeng pumalag, 'di ba? Pag magkaroon pa ng ano, ng hindi pagkakaunawaan o hindi magandang resulta. So ang ginawa ng China mga tol, binakuran na agad nila, no? Binarikadahan na agad nila ng mga barko nila, yung mga technique din nila, yung mga taktika nila 'yan eh. Bandang hapon, hindi na nakasama sa exercise ang French frigate dahil may medical emergency ang isa nitong sundalo. Okay. Hindi na rin namataan ang Chinese frigate. Ooh. Samantala, habang sinisimula ng search and Kita mo, bigla na lang nawala yung Chinese frigate nang wala man lang talagang ginagawa. No? Nakakatawa na mukha lang talaga silang tanga kasi laging bumabalik sa isip natin kapag ganito ginagawa nila. Oh, asan ang tapang nyo, China? 'Di ba? Tandang-tanda namin yung mga ginagawa nyo sa barko namin kapag naglalayag kami ng mag-isa. Tandang-tanda namin yan, di namin makakalimutan yan. Oh, ba't ngayon parang ano kayo? Bahag buntot atras. rescue exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, muling sumulpot sa layong 7 nautical miles ang isang surveillance warship ng China. Surveillance ulit. Minsan pasulpot-sulpot, nandyan minsan sila, tapos minsan mawawala. So, ang importante na mamonitor natin yung kanilang mga presence at na ipapahatid natin yung kanilang movement sa higher headquarters. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa... So yan no, basang-basa na natin mga tol yung mga movement nila. Basang-basa na natin yung mga galawan ng China. Tulad nga ng lagi nating sinasabi, matapang lang sila sa Pilipinas. Nasanay kasi sila mga tol Nasubukan na kasi nilang sindakin yung presidente ng Pilipinas dati. Nitong nakaraang administrasyon. Nasindak nila Hindi pumalag, naging sunod-sunuran sa kanila. Kaya akala nila ganun lagi. 'Di ba? Hindi natin alam mga tol kung sino ang papalit kay PBBM sa 2028. Mabilis lang kasi panahon mga tol. 2024 ngayon, no? Anong date na? May. Magme-May na mga tol. 'Di ba? Malapit na magmayo. Tapos ilang buwan na lang di natin mamamalayan magtatapos na naman tong taon to. So ganun din. Mabilis darating ang eleksyon 2028 mga tol, iba na yung magiging presidente. 'Di ba? Kung pwede nga lang talaga may pagpatuloy na ni PBBM yan kasi nasimulan na niya 'di ba? Kaso dun pa lang sa matunog-tunog na tsa-tsa to sobrang nagwawala na sila mga tol kasi syempre mawawala na sila ng chance para makaupo pa sa kapangyarihan, 'di ba? Kapag nangyari yung charter change na si BBM ang uupo pa rin, mananatili sa posisyon. Kaya nagagalit sila. Well, kung si PBBM naman mga tol ay papalitan sa susunod na eleksyon, sana yung mga Pilipino mga tol, alam nyo na, hindi na kayo kailangan pang sabihan tungkol diyan. Ayoko mangialam sa sino gusto nyong iboto, sino gusto nyong mahalal mga tol. Pero sana naman yung mauupo sa susunod na
na panahon bilang presidente ay manindigan din dito sa ating soberanya. Yung atin ipaglaban ninyo sa mga gustong manakop, sa mga gustong kumuha, sa mga gustong umangkin, 'di ba? Para kasi yan sa mga Pilipino eh. Hindi yan para sa China. Para sa mga Pilipino yan. Hindi yan para sa Vietnam, para sa mga Pilipino yan. At para yan sa mga susunod pang henerasyon. 'Di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.